Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong sinasabi pong notaryo doon po sa statement na binasa po ni retired Marine personnel Orly Gutesa, mga tambay. Ay alam niyo naman po, yung kredibilidad po ng witness ay kailangan po nilang siraan umano yan para yung sinasabing pahayag ng witness, mga kabayan, ay hindi maging makatotohanan at syempre mailigtas ang dapat mailigtas at hindi po masangkot sa napakalaking korupsyon na ginawa po ng mahigit 3 taon. Hindi po ba? Pati po nga ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Lacson ay gusto na po yan background check, di ba? Background check. At ganoon din po yung mga senador na handyan din po sila Kiko Pangilinan, Senator Kiko, na nagdududa po sa kakayahan at sinasabi dito sa witness na ito. Kaya nga po sikat na sikat po ngayon sa social media, mga bayan, at sa mainstream media, ang sinasabing tanim witness. Tanim witness lang daw po. Ito po ay sinasabing tanim witness daw po ni Senator Marcoleta. Pinaliwanag po ni Senator Marcoleta ngayon na hindi big deal ang notaryo. Pahinga po natin si Senator Marcoleta. Diyan po sa pinahihina po nilang witness, mga kababayan. Dahil lang po sa notaryo. Ito po mga kababayan. Umpisa na po natin. So, sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So, ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Siyam na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kewa ng notaryo wala. Sa hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So, kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng sa kanya pinanotaryo, wala din diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after na siya umarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Yan, malinaw na malinaw po. Ang sinabi po ni Senator Marcoleta, isa pong abogado po. At syempre po, nagdududa rin po isang abogado na sinasabi po na hihina po ang paratang ng isang retired Marine personnel na si Orly Gutesa dahil lang po sa notaryo. Pinaliwanag po ni Senator Marcoleta ang notaryo. Sinasabi niya, halimbawa, pineke. Yung bang mga dokumento, yung mga sealed, mga number, yung mga code number ng notaryo, publiko, ay napeke niya lahat. Siya lahat ang naglagay. Sige nga, imposible yon. Hindi po ba? Napaagaling naman po ni Orly Gutesa para makuha niya po lahat.
pangangailangan doon sa pantatak. Dahil lahat po yan, tinatatakan po yan di ba? Pag tayo nagpapanotaryo po sa mga notaryo public, di ba? Sa mga abogado. Di ba? At sila lang po nakakaalam niyan. Hindi po ba? Kaya po malinaw na malinaw po ang paliwanag ni Senator Marcoleta dahil yung notaryo, hindi po big deal yan. Ang pinakamatindi na talagang yan ay makatotohanan dahil nanumpa po siya, nag-oath, nanumpa po siya. Doon po sa kanyang babasahin na kanyang ebidensya o yung kanyang statement, evidence. Babasahin niya sa buong mundo yon, sa buong Pilipinas. At maraming nagtanong sa kanya. Tinanong siya ng mga senador. Halos lahat ng senador sa Blue Ribbon Committee nung araw na yun ay nagtanong. Di po ba? Gigil na gigil pa nga sila sa pagtatanong. Lalo-lalo si Erwin Tulfo, si Irish, Sylvester. Hindi po ba? Dahil nadadawit po doon yung party list ng CIA. Di ba? Yung ACT-CIA na party list po ng kanya pong pinanggalingan na kung saan po siya naging congressman ng 19 Congress. Hindi po ba si Erwin Tulfo? Kaya nga po gigil na gigil din magtanong kay Orly Gutesa. Hindi po ba? Kaya nga po yung ginawa niyang panunumpa, yun po ang napakatibay na ebidensya. Di po ba? Dahil pwede po siyang makasuhan doon kung hindi man totoo yung kanyang binasang statement. Sa kanya po ang balik noon dahil sumumpa po siya ron sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, yung senador na sinasabi niya, abogado raw po yon, na sinasabing hihina o magiging mahina lang yung ginawang statement na pasabog po ni retired Marine Orly. Baka daw po siya ang humina. Hindi po ba mga kabayan? Kasi po, malaking isda po kasi. At ang nakikita naman po natin dito mga kabayan, mukha pong may pinagtatakpan yata sila. Ayaw na ayaw po nila makahuli ng malaking isda. Ayaw po nila makahuli ng balyena at budanding. At ayaw din nila makahuli ng katulad po ni Lolong, yung malalaking buhaya. Mga kabayan, ayaw po yata nilang mahuli at mabanggit man lang ang pangalan ng malalaking isda at malalaking lolong. Yun po ang kailangan natin Yun ang gusto ng taong bayan para mahabol. Maibalik man lang kahit papaano ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Kailangan po maibalik dahil ang laki po ng pera na inuutang natin taon-taon para sa mga proyekto na yan. Di po ba? Tapos sila lang ang magpapasasa. Tapos ayaw nating kalkalin, ayaw nating tuntunin ang mga tao na ito. Bakit? Pinipigilan, sinisiraan pa ang mga tumatayong witness. Dapat nga protektahan mo yan para yung iba, sumama na. Di po ba ang dapat po dyan para malaman yung peke, itong si retired Marine, ipatawag nyo rin yung mga kasama niyan. Patawag nyo, hindi lang naman siya mag-isang nag-deliver ng limpak-limpak na male-maleta na pera, na basura ang tawag nila. At i-deliver din nila sa mga basurang politiko. Hindi po ba? Hindi lang siya. Ngayon, kailangan pong ipatawag, isubpina ang mga kasama niyang nabanggit niyang mga kasama niya. May mga driver yan. Hindi po ba? Hindi lang po isa yan. At yung sinasabi ni Orly Gutesa, ilang ban po ang nagdi-deliver. Di patawag mo lahat yun. At doon mo malalaman, magtutugma-tugma po yan. Yung mga tao na yan, na magkakasama, magkakasabwat ng mga panahon na yon, na tumatama, tumutugma ba? Hindi po ba? Hindi lang po si Orly ang ginigisa natin diyan. Hindi po ba? Tsak naman po kakantayan yung iba. Hindi po ba? At nagtutugma-tugma na po kasi. Katulad po na sinasabi ni dating DPWH Yusek, ni ex, nag-retired na po na si Bernardo. Di ba? Nakikita nyo po yung pattern.
Nahandito na po yun eh. Nasa malalaking isda na po. Nakakapasok na po ng Malacanang. Binanggit na po si Secretary Bersamin ng Executive Secretary. Di po ba? At ngayon, dito naman po kay Orly, Gutesa, si Tambaluslos at Saldico, at mga congressman. Di po ba? Pati nga party list ng ACT-CIA na congressman ng 19 Congress. Ito po si Congressman Yap. Hindi po ba? Patong-patong na po yan. Sunod-sunod na po yan. Yan ang gusto ng taong bayan. Yan ang gusto namin. Matunton, mapanagot, mabawi ang pera at maparusahan po ang mga tao na ito, itong mga buhayan na to. Hindi po ba? Itong mga magnanakaw, itong mga nagpakademonyo na politiko dahil sa pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya dapat po suportahan natin. Lahat ng tatayo at magpapahayag na witness, suportahan yan. Dahil pera po ng taong bayan ang kailangan pong matunton kung sino-sino nakinabang, kumurap, nagnakaw. Kasi po nakikita natin, nagsasabuatan, nagkakampihan. Magmula po nung mapalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee, real talk, mukha pong iba na po ang direksyon. Hindi na po ang direksyon ay matunton ang malalaking isda. Mukhang dinadala lang po nila ang direksyon sa mga gusto po nilang pabagsaking mga politiko. Lagom po yan. Di po ba? Yang investigasyon na yan, ang nasa sangkot, 19 Congress, at ang merong accountability na Pangulo. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang pumipirma para maging budget yan. At yung mga proyekto na yan, pinipirmahan niya yan. Lalo-lalo ang proyekto ng DPWH. Siya ang commander-in-chief niyan. Hindi po ba? Kaya walang ligtas ang Malacanang dyan. Kung yung mga sekretaris niya na-involve sa komisyon, siya pa kaya? Presidente? 3 taon? Wala ka nga nakitang mahigit 3 taon eh. Nung SONA ka lang yumaw-yaw eh. Di po ba? Nagbulag-bulagan ka, Mr. President, ng mahigit 3 taon sa korupsyon ng aming bansa. Parang hindi ka nga presidente ng bansa dahil wala ka nakita. Nung pumutok na at pinakita na ang problema at talagang wala, puro ghost project ang ginawa. Di ba? Tinesting ng may kapal. Tinesting yung kanilang makasinungalingang flood control. Tinesting. Kaya nga marami pang namatay sa Bicol nung bumagyo. Di po ba? Dahil sa katarantaduhan nila. Dahil sa kagahaman nila sa pera. Di po ba? Sabuatan eh. Magmula sa baba. Contractors, DPWH, COA, at mga politiko. Di po ba? Tapos, sisiraan nyo lang ang kredibilidad ng isang witness na katulad ni Orly Gutesa dahil lang sa notaryo. Notaryo? Di po ba? Pinagtatanong nyo na. Lahat naman ng sinasabi ay tumutugma. Doon sa mansyon, doon sa hotel, sa bahay, at kung saan-saan pa pinadadala yung basura na mali-maleta. Pera ang laman. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, kahit anong gawin yung paninira, kahit saan nyo dalhin, kahit sa notaryo, hindi na maniniwala ang taong bayan sa inyo. Kahit siraan nyo na siraan, pabagsakin nyo ang kredibilidad, kahit i-background check nyo ang taong ito, lahat ng kasiraan, gawin nyo na para lang masabi na hindi totoo ang sinasabi niyan at para lang po masabi na hindi talaga magnanakaw si Saldico at hindi magnanakaw si Tambaluslos. Ganyan po kasi yata ang gusto nyo mangyari. Iligtas ang mga ulo nitong mga buhaya na ito, umano. Saan mapupunta pera? Di ba? Madali naman po yan eh. Buksan nyo lang libro nyo. Buksan nyo lang yung ginawa nyong 2025. Isa lang 2025 national budget, yung ginawa nila sa GAA. At buksan lang po nila yung ginawa po nila dyan report sa BICAM. Malalaman na po ng taong bayan kung saan-saan po nila chinap-chap yan. Yung pondo ng 2025, saan po nila pinagdadala? Hindi po ba? Sino-sino po ang nakakuha ng napakalalaking proyekto ng flood control? Dahil dyan lang po nila tinututukan eh. Dahil ang ating bansa,
Hindi lang naman po flood control ang issue ng ating bansa. Hindi lang po yan ang korupsyon. Lahat po halos ay may korap. Yang DPWH, hindi lang po flood control ang proyekto niyan. Halos lahat po yan, may korupsyon, lahat ng kanilang proyekto. Hindi pa nasisilip yan. Flood control pa lang, pero nagtataki pa na po sila. Mukhang itong nasa Blue Ribbon Committee, maraming abogado dyan. Inaabogado na yata. Meron na po yata nag-aabogado ng mga senador kay Tambaluslos at kay Saldico at dun sa Malacanang umano. Komento ko po mga tambay. Mukhang meron pong nag-aabogado na riyan para iligtas po ang mga ulo yata umano ng mga sinatawag na Tambaluslos, Saldico at ng Malacanang. Nahandyan po, senador po yata ang mga nagpapakaabogado para po hindi madawit yung malalaking isda. Ang gusto yata nilang mangyari umano, kamukha po na nangyari kay Napoles. Lahat po ng malalaking ulo nakaligtas. Si Napoles lang po ang nagdurusa. Ganun po yata ang gustong mangyari na naman nila ngayon mga politiko. Sila rin po karamihan yon. Nung panahon po ni Napoles, sila rin po ang mga politiko ron, karamihan. Hindi naman po nagbabago yan. Meron lang po na bago dyan, sila Bato, hindi po sila senador noon. Di ba? Si Bongo, si Robin Padilla. Hindi po ba? At yung sinasabing mga bago ngayon, si Villar, yung si Camille, at yung isang Villar, si Mark. Hindi po ba? Pero karamihan po yan, mga senador na inahan dyan, si Lacson, si Soto. Di po ba? Sila Jinggoy. Di po ba? Sila Legarda, Cayetano. At si President Marcos. Senador din po siya nung kinapolis. Dawit din siya ron eh. Ayon po kay Glenn Chong, dawit din siya kinapolis pero walang malalaking ulo ang nakulong. Meron man nakalaya, naging senador pa. Hindi po ba? At yung isa, naging advisor pa. Yung matanda po sa Malacanang, na-involve po kay Napolis yun eh. Hindi po ba si Manong Johnny? Nakalaya dahil po sa edad niya yata. Nakita nyo po, yung pattern, ganun din po yata ang gusto ng Blue Ribbon Committee yata. Dalin lang po ang issue ng korupsyon sa mga gusto lang nilang dalhin. At dito sa mga empleyado ng DPWH, COA, at ang mga contractors. Hindi kaya? Style na police na naman kaya ito? Kaya po pilit po nilang sinisiraan at pinahihina ang kredibilidad ng mga tatayong witness dyan, umano. Notaryo lang Notaryo lang. Hindi po ba? Kaya mahusay na mahusay po yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Tama-tama po. Wala po halos ng kwenta yung notaryo na yon. Dahil una-una, hindi naman po kayang pekein lahat yon ni Orly. Yung sinasabi ni attorney Senator Marcoleta, di ba? Napakarami po mga proseso. Pagka ikaw ay magpapanotaryo sa mga abogado, sila lang po nakakaalam nun. Yung mga tinatatak-tatak nila, may mga sealed pa yan, may mga numero pa yan. Hindi ba kung ano-ano. Kaya nga po dito po sa sinasabi po nila na paninira, gamit pa talagang kinakarga at talagang mabenta sa mainstream media na talagang pati sa social media. Pinagkakaguluhan na po na talagang tanim witness daw po itong si Orly Gutesa. Pag may ilalabas pa po yan, mga kabayan, yan po ang nakikita po natin yan. Hindi lang po si Orly Gutesa ang lalabas na witness. Meron pa po yan. Mabubulaga po sila dyan, mga kabayan. Dahil nabulaga na po sila kay retired Marine, kay ex-retired Marine na personnel Orly Gutesa, mabubulaga na naman po sila dyan sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Mabubulaga po sila dyan, mga kabayan. Ang marami pong susunod pa po dyan. Dahil meron naman po magiging protection naman po yan. Lalo-lalo po yung sinasabing matatapang at handang magsabi na katotohanan at hindi natatakot. Meron pa naman po tayong mga matatapang na mga kababayan na hindi po nasusuhulan ng kayamanan at salapi. At ang dapat po nilang imbestigahan, yung ginawa po ni Boying. Yung ginawa po ni Boying ang dapat po nilang imbestigahan dyan. Di po ba? Yun ang dapat imbestigahan dahil si Boying hindi na po notaryo pinag-usapan doon. Yung statement na po ang pinalitan.
Di po ba? Hindi lang po yung notaryo na pinirma. Ang mismong issue doon kay Alcantara, pero hindi po nila pinag-uusapan yung ginawa ni Boying, na putok po sa social media. Ano po yung ginawa ni Boying? Mismo na po ang pinalitan ni Boying. Lumalabas, yung mismong dokumento, yung statement, documents ni Alcantara ang pinalitan niya. Yan po ang kumakalat dyan umano. Hindi po ba? Panoorin po natin ulit ang ginawa po ni Boying. Pero ayaw po itong kalkalin at palakihin itong issue na ito ng media. Bakit kaya? Pero yung kay Gutesa, gigil na gigil po sila. Tingnan na po natin yung kay Boying, kung paano po ginawa ni Boying. Kahapon po, mga pasat. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong... O, tingnan niyo po. Sinasabi pa nga nung kababayan natin vlogger, itong demonyo na si Boying, umano. Grabe, no? Walang investigasyon si Pampilo Lacson dyan. Hindi niya po pa-imbestigahan yung ginawa ni Boying. Hindi ba niya pwede i-background check si Boying? Saka ito si Alcantara? Dahil nakita niyo po, gusto nga isauli ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, yung papel, yung statement na babasahin niya. Sinasauli niya kay Boying eh. Di ba? Pero wala pong yaw-yaw dyan si Senator Lacson at yung mga senador doon sa Blue Ribbon Committee. Hindi po nila kinu-question yung ginawa ni Boying. Bakit kumuha siya ng dokumento sa likod? At yun yung nilagay niya at binigay niya kay Alcantara. May sarili ng folder na dala si Alcantara. Tinitingnan na nga niya. Tinitingnan niya na yung babasahin niya dahil siya gumawa nun. Tapos, biglang mayroong statement na binigay si Boying at binubulungan na ni Boying. Ano kaya sabi ni Boying doon? Huwag ka nang kumibo. Gawin mo na lang. Hindi kaya. Pero walang yaw-yaw po dyan ng media. Nakapagtataka, mga kabayan. Bakit kay Gutesa? Kailangan i-background check pa nila. Busisiin pa nila ng busisiin ang record. Samantalang yung ginawa ni Boying, hindi po ba dapat mabusisi yung record, yung statement na binigay ni Boying? Di po ba dapat busisiin yun? Malaki pong anomalya yun. Bakit? May gusto bang pagtakpan si Boying? Mga kabayan, yan lang po ang tanong po natin dyan. Maraming salamat po mga kabayan. Ayan, maliwanag na po ang lahat. Ipinaliwanag na po ni Senator Marcoleta ang tungkol po sa kumakalat at panira po sa kanya. Yan pong notaryo na yan, mga tambay. Malinaw pa po sa sabaw ng pusit ang paliwanag ni Senator Marcoleta. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. At sana po sa mga nasusunod na hearing ay marami pa po sanang magsabi at lumabas para po pangalanan ang malalaking isda at malalaking buhaya sa ating bansa. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At ganoon din po mga tambay sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga dasal po mga tambay, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, ay maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo. At siyempre po makabalik po siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal. At ganoon din po mga kabayan, tayo po'y magdasal at manalangin nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!